when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between UPC and Born Again mga kapatid sa topic na patutunayan ng ating affirmative na mali ang pananampalatayang naligtas na walang panggawa. Again mga kapatid, patutunayan ng ating affirmative na mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa. So, affirmative dito si Brother Ron, at negative naman dito si Brother Jesse. Sa ating debate setup mga kapatid, standard pa rin to. 10 minutes presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, Russia TV, standard rules pa din. Yung ating rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question or categorical. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Yung rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, limit sa first stand. Doon lang kayo dapat magtanong sa nilatag ng katunggali. Rule number 6, 2 warning galing sa akin. May parusa yan, disiplina, 1 minute. Rule number 7, isang clarification at isang objection at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama doon yung pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng mga sensitive question or mga personal question. Rule number 11, 7 minutes lamang ako maghihintay kapag ma-disconnect ang ating debater. Rule number 10, meron akong authority na magtakda ng mga bagong rules, yung mga first impression mga kapatid. Rule number 13, bilang moderator, wala akong kinalaman sa yung debate mga kapatid, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasang-ayon Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon po. Okay. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka mayroong kwento ng kung bakit kung paano naikasa ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, so isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid, mga manonood at listeners and viewers, no. Ako po si Ron Fernando ng Oneness Apostolic. So sa tagpong ito, ako po ay affirmative.
affirmative po tayo. So ako po isang ordinaryong membro mga kapatid, no? Kaagapay sa Church ng Tupi South Cotabato. Hindi po ako pastor at hindi rin ako official preacher. So ordinaryong membro ng worship team na nagtutugtog ng bass guitar. So at the same time hindi rin ako magaling. So ako po hinamon ni Brother Jesse doon sa comment section. I think yung naka-post is yung comment ko is optional, parang ganun lang. So hinamon niya ako. So kami ay nag-usap at sa ganitong paksa, no, patutunayan ko na mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa. So ako ang affirmative. So just remind lang sa atin, ang gawa na tinutukoy ko rito mga kapatid, ito ay may kinalaman sa genuine na faith ng tao. Ang gawa na tinutukoy ito yung pag-response mo sa salita ng Panginoon, no? Kaya ka naligtas. Therefore, kapag nanampalataya ka, tapos ka naligtas nang hindi pa nag-response sa salita ng Panginoon, yan ang hindi tunay na ligtas. So just to remind you also, sana hindi ako maakusahan dito na gawa lang ligtas na walang pananampalataya, no? Again, yung gawa na tinutukoy ko, pag-response sa salita ng Diyos. Tumugon ka sa Kanya at ikaw ay naligtas. So, yun lang. God bless. Okay, at syempre yung ating negative, pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi po. Si Brother Jesse Pumulito ng Born Again Christian Community from Naga City, Camarines Sur, or Bicol region po yan. Kaunting history po or background ng debate na ito, na sabi nga ni Brother Ron kanina na nagsimula lang po talaga ito sa comment. Actually, ang pinakaano nito na malimit kasing na nagpo-post itong si Bro Russia sa mga petalo na yan. Pangbabati. So, nakakapag-comment tayo, napag-comment si Bro Ron at marami pa. At dahil ako naman, gusto ko talaga ng mas ganitong usapan kaysa doon sa yung encode ba type. Kasi masakit sa ulo magbasa minsan at saka mag-isip. Sa ganito at least nakakapag-usap tayo, nakakapagtanong, nalilinaw natin. So, yan po yung kaunting background noon at naghamon tayo ng debate. Madalas kasi tayo maghamon. Marami naman tayong hinamon. So, isa si Brother Ron at bilib nga ako sa tao na to kasi tumatanggap siya, hindi katulad ng iba at ayaw talaga. So, yung pong konting background at ang topic po nito is patutunayan ng affirmative na mali ang pananampalatayang naligtas ng wala pang gawa. So, hindi nilinaw nga ng affirmative na hindi niya man siya magpapatunay na gawa lang. Ibig sabihin, hindi natin siya instrument, pananampalataya na may resulta ng gawa yung sa kanya. So, yun po yung tatayuan niya. At ang tatayuan natin bilang negative ay sirain ang kanyang affirmative stand at patutunayan natin na by faith alone ay na naliligtas ang tao. Yun po, at sana mag-enjoy kayo at may matutunan sa gabing ito. Yun, balik sa iyo, Russia. Okay mga kapatid, so kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon ha. Or you can comment at highlight or at followers mga kapatid para mas madami pang makapanood ng debate na ito. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes so nung pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan mga kapatid na mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa mga kapatid. So Brother Ron, your time starts now. Okay, so muli magandang gabi sa lahat. So unang talata tayo mga kapatid, no. So ang tinutukoy ko yung works na may kinalaman sa pananampalataya. Hindi yung by faith not of works, ha? Kasi yung not of works yan, automatic yan, wala talaga yung kinalaman sa pananampalataya mo. Not of works na nga eh. Tapos by faith. So unang talata, dito tayo sa John 6 verse 28 to 29, no. Nagtatanong ang mga alagad kay Jesus. Sabi dito sa verse 28, anong kinakailangan naming gawin? So gawin. Ang gawin dito mga kapatid, yung what shall we do? So in Greek means ito ay poheo. So meaning to execute, to make, do, or perform.
Yan ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin ginagawa talaga yan. So ano ang nagtatanong ang tao, ang alagad, ano ang kinakailangan naming gawin? Upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos. So nag-response ang Panginoong Kristo, sumagot si Jesus sa kanilang sinabi, ito ang gawa. So yung gawa, ang ano dyan in Greek is ergon. Ito ang gawa ng Diyos. Ano daw yun? Ano yun ang gawa ng Diyos? Sabi ni si Kristo, na inyong sampalatayahan ang kanyang sinugo. Malinaw ba mga kapatid? So, kung i-align natin doon sa Ephesians 2:8 verse 9, yung not of works doon, ergon kasi yun eh. So, malinaw talaga na yung not of works doon, wala talaga yung kinalaman sa pananampalataya ng tao. So, not of works. Kasi, kung may kinalaman, general, ibig sabihin, pwede nating sabihin, for by grace, we are saved through faith, not of yourself, not of works. Ibig sabihin, pwede ba nating sabihin na not of works of God? So, hindi pwedeng sabihin yan. Pareho kasing ergon ito eh. So, hopefully, hindi na yan gagamitin ni Bro Jesse. So, sa madaling salita, mga kapatid, may gagawin. Ano daw yung gagawin? Sumampalataya. So, anong kailangan namin gawin? Upang aming magawa ang gawa ng Diyos. So, ang sagot ni Yesu Kristo, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayan ang kanyang sinugo. So, next. Ito mga kapatid, doon sa unang pangangaral sa after ascension of Christ, itong sa Pentecost Day, nagtatanong ang tao dito. Nang marinig nga nila ito, nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, nagtatanong nga, anong gagawin ha? Nagtatanong ano ang gagawin. Sinabi ni Pedro, magsisi kayo, una, at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni si Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, kapag sinunod mo yan, repentance and baptism in the name of Jesus Christ, ibig sabihin matatanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo. So sabi pa dito sa verse 40, at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabing, sabi ni Pedro, sabi ng talata, magsitas kayo sa likong lahing ito. So ngayon, sa verse, ano mga kapatid? Yung nagsitas sa kanyang salita ay nagbautismuhan at sa kanila na ayaw ang may tatlong church na ho, kaparagan nitong araw na yun, ang may 3,000 kalawa. Dito church na ho, ito mga kapatid ha, hindi ho ito church na kundi talaga, Church of Christ talaga. Kasi ang pinag-uusapan nito, 3,000 kaluluwa, 3,000 souls. So malinaw. Ngayon, bago sila naidagdag sa church, may ginawa sila, wala. Ang hirap naman siguro kung sasabihin natin na wala silang ginawa tapos naidagdag sila sa church. Remember, ito ang kauna-unahang pangangaral sa gospel after ascension of Christ. Death, burial, and resurrection of Christ. So sa panahon ng Pentecost. So may ginawa sila dito bago sila naidagdag sa church. So repentance in baptism. So malinaw yan ha. So next na talata sa Acts 19, dito sa Acts 19 mga kapatid. Dito sa Efeso na ho si Pablo dito sa verse 2 sa kanila pagtahak ni Pablo ay lumatas na pa sa ipong niyang ilang mga alagad. So alagad na ho ito ni Juan Bautista. So sa kanilang sinabi, nagtatanong ano Pablo ha,
nagtatanong si Pablo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo ng kayo'y magsisampalataya? So, nagtatanong si Pablo kung natanggap na ba daw nila ang Espiritu Santo nang sila ay nagsisampalataya. We assume that itong mga alagad dito ay tunay na nananampalataya. Anong application nila? Faith alone? Correct? Pero anong response nila kay Pablo? At sinabi nila sa kanila, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay ng Espiritu Santo. Ngayon, pinangaralan sila ni Pablo at sinabi niya sa bautismo, sinabi nila sa bautismo ni Juan. Pablo, nagbautismo si Juan sa bautismo. At sinabi ni Pablo, bautismo sinabi sa bayan. Wait lang, bro. Napuputol ka, bro? Bro Ron? Sila magsisamala sa darating na ulihan niya Bro Ron, sa makatwid ba guys? napuputol yung audio mo, bro. Hello? Hello? Baka, yan, okay na yan, bro. Sige, bro. Okay na? Sige, bro, proceed, bro. Okay. Putol. So, okay. So, dito na tayo sa verse 5. At nang kanilang marinig ito, ay nangabautisman sila sa pangalan ng Panginoon Kristo. So, at paipatawag ni Pablo sa kanilang mga kamay ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo. Ito mga kapatid, tama pa. Pag ginawa mo yung utos ng bautismo, gawa ha, makakatanggap ka ng Espiritu Santo. Dito sa konteksto ng mga talata, hindi talaga applicable yung faith alone, faith only. Kasi nagsisampalataya na ho sila dito eh. Tama? So, natanggap nila ang Espiritu Santo nang may ginawa pa sila, nagpabautismo sila. So may ginawa talagang tao. Correct mga kapatid? So, paano man, brother, paano mo mapapatunayan na ang pagtanggap ng Espiritu Santo ay kailangan may Time stop muna. Naputol ka, bro? Bro Ron? Wala kang audio, bro, ha? Bro Ron? So, okay mga kapatid. So, shoutout muna sa ating nasa live na disconnect si Brother Ron. At shoutout dito mga kapatid kay Erwin De La Cruz, kay Velarde Johnny, shoutout sa kanya, kay Albert Hinkel. Shoutout sa lahat ng Debaters Convention na members mga kapatid. Shoutout kay Aladin Gregorio, watching daw siya. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Velarde Andres Johnny. So shoutout sa kanya. Call natin ulit si Brother Ron. Medyo nawala. Okay. Okay, so habang naghihintay mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa. So affirmative natin si Brother Ron, yung nagsasalita kanina. Negative naman si Brother Jesse ng born again mga kapatid. Okay, Big Boy, shoutout sa iyo bro. So ayan, so mga kapatid, aandar ang ating rules na 7 minutes na paghihintay. Okay, ko lang yung ating timer. Ayan. So naka-ring na si Brother Ron. At hihintayin natin siya mga kapatid na mga kapatid. Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Albert Hinkel, sabi niya, position ba talaga ng UPC yan? Question mark. Yan. Shoutout din kay Alading Gregorio, watching daw siya. Kay Erwin De La Cruz, sabi niya, pwede ba kayong dalawa ay mag-open cam? Bakit ba nagtatago kayo sa dilim? Yan, shoutout mga kapatid.
Sabi niya, Dino Diaz na hindi makapagpakita ng mukha. Huwag niyong gayahin daw. Ayan. Shoutout mga kapatid. Dito kay Bilarde Andres Jani. Huwag niyo kasing baliwalain ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Tapos, gagamit din kayo ng talata para kontrahin ang talata. Ay, huwag ganun. Shoutout mga kapatid. Dito kay Big Boy. Walang matutunan sa inyo. Isang... Okay, hindi pwedeng banggitin. Okay, so meron na lang tayong 6 minutes mga kapatid. Karing pa din si Brother Ron mga kapatid ha. So, natin alam kung bro. So baka kasi may brand out or something ganun. Alam niyo naman na meron tayong ano ngayong bagong ano ngayon, yung state of the energy ata. Kulang ng energy ba? O kasama ba yung ano doon? Electricity. So mga kapatid, again shoutout sa inyo mga kapatid. At sabi ni Erwin, wrong, mali ang water baptism ay hindi nagko-confirm ng Holy Spirit sa tao. Napakamali na interpretation. Ayan. Yung toko daw yung may kasalanan. Ayan mga kapatid, shoutout sa inyong lahat mga kapatid at sa ating nasa live. By the way mga kapatid, meron tayong mga schedule ng debate. Sa April 12, this is between Philemon, mga kapatid ng Reform. Meron siyang debate at sa Friday, meron tayong debate between Junri and Pastor Rayan Fuentes. At dito sa Thursday, April 23, matagal-tagal to kay Bishop Eramis naman to mga kapatid. At sa Tuesday, sa April 7, meron tayong debate kay James ng Islam ito versus si Jury ng Christian. Ayan. So meron din tayong debate ni Pastor Jeremy Lamlon. Magre-resume sila so magbibigay tayo ng schedule dyan. At si Brother Ron and Pastor Alexander Santos, I think meron din silang reschedule bukas 10 PM mga kapatid. So tuloy-tuloy lang tayo dito. At shoutout kay Emmy Alfonso, syempre sa tatlong sister ko, si Sister Nena ng Catholic mga kapatid, si Sister Grace Barrios, isang ex-MCGI, si Sister Maria mga kapatid, isang ayan, bumalik. Naputol pala. Oo, naputol ka bro. Sana ako bro. Hindi ko ano bro, pero meron ka pang ano. Nagsasalita ako dito. 2 minutes and Binako 22 kasi. seconds. 2 minutes and 22 seconds. Saan ako? Hindi ko. Okay. 2 minutes. And 22 seconds okay. yung naano mo bro. So, Sige. Doon ka naputol ron sa kailangan ng pagtanggap ng Holy Spirit. Hala. Doon pa lang? Oh, layo. Sa Acts 19? Oo. Okay, so Acts 19 bro. Okay, Teka lang. Okay. Sa Acts 19 tapos na. Kung nandun ka na sa kailangan matanggap ang Holy Spirit para masabing ligtas. Nandun ka lang naputol. Okay. Sige. Okay, bro Ron, proceed bro. 2 minutes bro. Proceed. Okay. So dito na lang ako sa ano. So dito sa John 14:15, sabi dito mga kapatid, if you love me, keep my commandments. So ang love dyan ay naka-verb. So ginagawa talaga yan. So meaning to say, naligtas ang tao pero hindi pa niya minahal ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos niya. Sabi dito sa John 14 verse 21 to 24, ang tumutupad sa aking salita, patunay na umiibig sa akin. Therefore, ang hindi pa tumutupad sa aking salita, patunay na hindi pa umiibig sa Diyos. So kung faith without works ang application dito, kung faith with works, faith na may gawa, na ligtas ang tao, so tama talaga na ang
tumutupad sa kanyang salita, patunay na umiibig sa kanya. So John 14 verse 21 to 24. So kung i-apply natin doon sa faith without works, ang tumutupad sa kanyang ang hindi pa tumutupad sa kanyang salita, patunay na hindi pa umiibig sa kanya. Ibig sabihin, may ligtas bang ganun, mga kapatid? Imposibleng may ligtas na ganun na hindi pa tumutupad sa kanyang salita. Ang pinag-uusapan natin, state of being saved. Hindi yung ginagawa ng ligtas. Kasi malinaw sa ating usapin, patutunayan na mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa. So, sana hindi ano ni Bro Jesse dito na ang mga ganito, ganyan ay gawain ng ligtas na tao. So, hindi natin yan pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ito yung state of being saved na tulad ng sa John 15 verse 12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. So therefore, imposible na ligtas ka na hindi ka pa mahal ng Diyos. Kasi hindi mo pa sinunod eh. Wala ka pang gawa eh. So ligtas mo na bago makipagrelasyon sa Diyos. Tama ba ito, mga kapatid? Okay. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first presentation. So dako tayo sa first cross ng ating negative. Brother Jesse, your time starts now. Thank you, Bro Rasha. Una kong paglilinaw na tanong, Bro Ron. Yung sinabi mo kanina, nung kinot mo si Apostol Peter na sabi mo ano ang gagawin namin, tapos sabi niya magsisi kayo at magpabautismo. Anong talata yon? Hindi ko kasi narinig eh. Hindi mo yun narinig sa Acts 2:38, bro. Naputol pala ako kanina. Sa Acts 2:37 to 41. Okay, doon sa Acts 2:31, anong hermeneutical ang ginamit mo para mauwi ka sa konklusyon na kailangang may gawa ang pananampalataya para maligtas? Saan yun? Sa Acts 2:38. Anong hermeneutical ang ginamit mo para 38. Oo. Malinaw ang sabi doon na at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang mangagsisi dito ay according to sa interlinear is metonio. So, ibig sabihin, ginagawa. Iba doon sa metanoia. So next question, follow up doon sa tanong ko. Ang sabi mo, malinaw kasi ang sinabi. So ibig sabihin mo, bumabase ka lang doon sa sinasabi mo na malinaw kasing sinabi. Wala kang hermeneutical guidelines talaga. Kumbaga, kung anong nabasa mo, yun na yun. Meron. Sinabi mo kanina sa Greek interlinear, no. So ang nakasulat doon, repent is equivalent to metanoio. So ginagawa naka-verb yan. Iba doon sa declaration ng repentance sa Luke 24:47 na metanoia, noun. Ito ay verb. So ginagawa talaga yan. Siyempre, automatic ang bautismo ginagawa din yan. Next question, oo nga, may sabihan pa natin sa Greek may nabanggit na repent. Ang tinatanong ko kasi, considering na may repent doon kung ano mang gawa, ang tinatanong ko, anong hermeneutical lang ginamit mo para mauwi ka na yung repent na yon, yung gawa doon is kailangan sa kasama ng pananampalataya para maligtas ang tao? So sa ngayon, hindi ko maano kung anong klaseng hermeneutics, pero ang ginamit ko is yung Strong's. So ang sinabi doon is ang mangagsisi ay equivalent doon sa metanoio. So ginagawa yon kasi naka-verb doon. Next question. So, alin pa ba dito? Yung sinasabi mo kanina, yung pinakahuli mong sinabi, pinag-uusapan natin ay state of salvation. Ibig mong sabihin, ang pinag-uusapan natin yung mga ligtas na. Tapos Hindi. na maligtas.
Hindi, yung paano maligtas. Hindi yung Paano? tapos na. Kasi ang ano natin, ang topic natin patutunayan na mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa. Kasi kung tapos na ligtas niyo, automatic yun, may ginagawa na kayo niyan eh. Ang linaw ng topic, wala pang gawa. So state of being saved na wala pang gawa. Next question. Next question ko, anong ibig sabihin mo dun sa sinabi mo kanina na may gagawin ika tayo, ang mananampalataya ang gagawin natin. Ano ibig sabihin mo doon? Sa anong ano? Sa Doon sa talatang specific. John 6, John Okay. 6:28 to 29. Kasi ang malinaw naman sa konteksto ng pagbasa natin, no? Ano ang kinakailangan naming gawin sa nagtatanong yung alagad. So upang aming magawa ang gagawa ng Diyos. So sinagot sila ni Jesus sa kanilang sinabi, ito ang gawa ng Diyos. Ano daw yun? Yung pagsampalataya sa kanyang sinugo. So faith itself is a work. Next question. So, pa-confirm ulit ako. Kino-confirm mo na yung faith ay works? Yes or no? Yes, yes. Yung faith ay ginagawa talaga yan. So malinaw naman dito na doon dito sa sinasabi na ano daw ang kinakailangan gawin. So may gagawin. Ano ba yung gagawin? Magsampalataya doon sa sinugo. Follow-up question lang. Kung ang faith ay works, paano mo yun nire-reconcile doon sa Ephesians 2 na sinabi, for by grace you have been saved through faith, not by works? Paano mo nire-reconcile doon? Okay, marireconcile natin yan kasi sapagkat ang not of works doon ay wala talagang kinalaman yung sa pananampalataya ng tao. Kasi not of works na nga eh. So kasi kung faith then not of works, bakit pa kayo sumusunod? Na ligtas naman kayo, bakit pa kayo sumusunod? Dahil ba ligtas na? For by grace, through faith, for by grace we are saved through faith. So not of works, wala talaga ng kinalaman sa pananampalataya ng tao. Next question bro, paano mo nasasabi na walang kinalaman sa faith yun ng tao? Kung sinasabi mo nga na yung faith mismo gawa, parang malabo yun. Hindi naman malabo kasi nireconcile ko doon yan sa John 6:29 to 28 to 29. Kasi yung not of works, yung works diyan sa Ephesians 2:8-9, yung not of works yung works diyan ergon. So dito sa ibig sabihin walang kinalaman sa pananampalataya yun. Ngano, bakit ko nasabi yan ay walang kinalaman sa pananampalataya? Kasi dito sa okay. Wave ko na bro, Rasha, okay na ako. Di patuloy lang. Time yan ng ating. Sayang. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng negative sa affirmative. Shoutout muna mga kapatid kay Prof. Emmanuel, work dyan, works of the law yun. Even the acts of believing is a kind of work. Believing is an action verb. Shoutout din kay Benchi Gukun. Sa lahat ng Rangers of God, naligtas na, wala pang gawa. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, kasalanan ng tuko yan, kaya nawala. Shoutout din kay Velarde, mahina ang net siguro. Ito yung kanina. Mga kapatid, dako tayo sa negative presentation. 10 minutes, Bro Jesse. Your time starts now. Okay, thank you bro, Rasha. Magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kaibigan, pati na rin kay Bro Ron. So tayo po ay tumatayo ngayong negative sa topic na patutunayan ng affirmative na mali ang pananampalataya na naligtas na wala pang gawa. So yun po yung patutunayan niya, tayo po ay negative. Nasa kanya po yung first burden para patunayan yan at tayo po ay gigiba lamang sa kanya at pero magpapatunay din tayo. So puntahan po natin yun, ulitin po natin yung topic. Patutunayan ng affirmative na mali ang pananampalataya na naligtas ng wala pang gawa. So ano yung naobserbahan natin doon sa topic? Kung titignan nyo, kung pag-iisipan nyo, hindi naman sinasabi ng affirmative na hindi kailangan ng gawa. In fact, nilinaw niya nga kanina yun sa kanya, sabi niya, hindi siya maestro man na hindi niya sinasabi na hindi kailangan ng gawa. Kumbaga, ang sinasabi lang niya, kailangan mong may gawa o kailangang may gawa kasama ng pananampalataya para masabi mong ligtas ka.
Kasi nga paano nga naman masasabing ligtas ka kung tatamad-tamad ka? Siyempre paano mo masabing ligtas ka, tatamad-tamad ka nga. Ang problema po kasi sa ganung argumento ay magko-commit po 'yun ng strawman fallacy agad sa side ng faith alone. Bakit? Dahil aware naman po ang lahat kahit saang libro niyo basahin, kahit anong libro ng protestante ang basahin niyo, is malinaw na kahit ang protestante ay gumagawa at naniniwala sa gawa. So ibig sabihin, walang protestante na dinidisregard niya yung gawa. So ang pinag-uusapan lang natin dito, ano yung relasyon ng pananampalataya sa gawa. Kailangan na maging bukas tayo ng isip doon. So sa gabi pong ito, as an negative, para hindi naman sumakit ang ulo ni Bro Ron, isang poste lang pang itatayo ko. Hindi po ako magtatayo ng 4, maraming argumento. Isa lang po, kasi negative lang naman ako. Kung masira niya to, then I will accept naman at tatanggapin natin siya. So isa lang yung poste ko dito. Okay, number 1, ang poste ko lang po, sapat na ang pananampalataya lang upang mapawalang sala ang isang tao once na natanggap niya si Kristo. Yung kasing pananampalataya, mga kapatid, yun yung way ng pagtanggap kay Kristo. So ibig sabihin, pag natanggap mo si Kristo, ligtas ka na. So ano man yung gagawin mo, wala na yung kinalaman doon. Ibig sabihin dito, hindi niya dinidisregard yung gawa, napaprioritize na tapos na ang kaligtasan once nasa iyo na si Kristo. Bakit? Kasi nga, si Kristo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, the moment na natanggap mo si Kristo, tapos na ang kaligtasan. Ano man ang gagawin mo, wala na yung kinalaman. Resulta na lang yun, bunga na lang yung kaya siya tinawag na faith alone. So may verse ba tayo dyan? Sabi niya sa 1 John 5:11-13, ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Malinaw itong patunay na kapag nasa isang tao si Kristo, mayroon siyang buhay na walang hanggan. In fact, kinonfirm ito sa 5:20 ng 1 John. Sabi doon, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, referring to Christ. So yun. So ano bang ibig sabihin, Brother Jason, na kapag sinabi bang nasa kanya na si Kristo, ligtas na ibig sabihin? So ang i-emphasize natin dito, mga bro, mga nakikinig, is yung kaibahan ng sinasabi niyang faith plus work sa faith alone. Ano yung pinagkaiba? Isa lang po ang pinagkaiba niyan. Madali lang maunawahan kasi sapagkat malawak man ang topic na to, isa lang ang pinagkaiba ng dalawang yan. Nagkakaiba po yan sa step ng salvation. Sa step. Kasi sa faith alone po, nauuna ang kaligtasan. Ibig sabihin, the moment na tinanggap mo si Kristo, natanggap mo na ang kaligtasan. Hindi ka kasi pwedeng gumawa na wala pa sa'yo si Kristo. Priority mong matanggap muna si Kristo. Kasi ang sabi sa John 15, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa. In fact, sa Hebrew, sinabi pa yon, without faith, it is impossible to please God. Sa Hebrew 11:6. So sa amin, ang pinagkaiba ng aral nito ng faith alone sa faithless works is nauuna sa amin ang salvation. Nare-reconcile namin yung talata na sinasabi na ang kaligtasan ay libreng regalo. Pag sinabi kasing free gift, nauuna siya. Pag hinuli mo kasi siya, kailangan mo munang sumampalataya at gumawa, nagiging huli siya, nagiging resulta, nagiging reward ng salvation. Kaya maraming nagsasabi, ay hindi kailangan mo munang gumawa. Kailangan mo munang matapos bago mo, nagiging reward ngayon ng salvation. Nawawalang sense yung sinasabi sa Romans, na for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Nauuna dapat ang salvation, hindi siya nahuhuli. Ginagawa kasing ng iba na reward or award, na para bagang tinutulungan nila si Kristo, na para bagang hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo. Kailangan mong tulungan. Kaya sa amin, ang pinagkaiba niyan, nauuna sa amin. Kasi the moment, alimbawa, tinanggap mo ngayon si Kristo, inamatay ka. Ibig sabihin mo, dahil hindi nakagawa, impyerno yun.
mali. Kasi nga, kaya ka nagkamali doon, ginawa mo kasing reward na kailangan mo munang tapusin yung mga gawa. Ay sa dami ng gawa, gagawin mo na yun, paano ka makasisiguro? Paano mo masisiguro na matatapos mo yun na napakaraming gagawin? At iisa-isahin natin yan mamaya, yung sinasabi niyang gagawa sa reputation. Ipapakita ko sa inyo bakit siya nagkamali. So, yun ang pinagkaiba nitong faith alone at faith plus works. Sa amin, priority na uuna ang salvation. The moment na sumampalataya ka, natanggap mo na si Kristo. So, hindi namin dinidisregard yung gawa, pinapaliwanag lang namin ano ang pinagkaiba ng relasyon. Sapagkat siya, naniniwala siya sa faith and works. Naniniwala din kami, anong pinagkaiba? Sa amin kasi, ang gawa is resulta siya, bunga siya. Samantalang sa kanila, ginagawa nilang requirements. Ang problema pang pangalawa noon, hindi na nagiging regalo, hindi na nagiging grace. Bakit? Sapagkat ang grace, hindi na nakabatay sa gawa, sabi ng Romans 11. Sapagkat kung ang biyaya ay nakabatay sa gawa, hindi mo na matatawag na biyaya. Kahit pa sasabihin mo, redemption naman yung ginawa ni Kristo. Kahit pa. Ang sabi ni Kristo doon sa cross, it is finished. Pero pag sinasabi mong may kailangan pang gawin, not finished talaga. Not finished talaga yun. Sasabihin mo pang redemption yun o salvation, not finished talaga yung ginawa ni Kristo pag dadagdagan mo yun ng gawa. Pag sinabi kasing it is finished, tatanggapin mo na lang yun. Ang ginagawa ng iba, tutulungan si Kristo. Kailangan namin gumawa. At sasabi naman ni Bro, may nabasa akong talata, kailangan magpabautismo. Mamaya sasagutin natin yung ba't nagkamali siya doon sa bautismo. So yun po, pinagkikilang namin ng kaibahan na dito sa faith alone, priority na matanggap mo si Kristo. And the moment na tinanggap mo si Kristo, salvation is given. Sapagkat si Kristo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, anumang oras kang mamatay, sa pananampalataya mo, once na nasa iyo si Kristo, may katiyakan ka. Bakit? Sabi sa Romans 8:1, wala nang paghatol sa mga nakay Kristo. At sa John 5:24, ang sino man sumasampalataya ay nakalampas na, nakatawid na sa buhay. Hindi natin pwedeng baliwalain yun. Napakalinaw nun na ang sumasampalataya ay wala nang hahatol, yet sa inyo ginagawang reward. Hindi sapat yung ginawa ni Kristo ang nangyayari, kailangan mo pang tulungan. Hindi a-apply yung sinasabi sa Ephesians 2 na walang sinumang magmalaki. Kasi kung may gawa, may pagmamalaki ka kahit pa paano. Bakit? Kasi hindi lang naman ikaw Kristo eh. Kahit ka namatay sa krus, may ginawa din naman ako Sabihin pa natin namatay ka sa krus given, may ginawa din ako kahit pa paano. Nagpimba rin ako, nagbigay din ako ng ikapo, nagganito, ganyan ako. So mayroon ka pa rin ipagmamalaki. Yun ang iniiwasan ng Biblia ni Apostle Paul at ng Biblia na wala tayong may pagmalaki. Na ang kaligtasan ay tinanggap lang natin. At kung ano man yung ginagawa natin, walang kinalaman sa kaligtasan, resulta lang ito. Kagalakan lang natin ito. Kaya lang natin siya ginagawa. Bunga ng ating pagmamahal, sinabi mo nga. Hindi siya nire-required mo ng para ka maligtas. Kasi pag sinabing bunga ng pag-ibig, malaya mong ginagawa, hindi ka pinipilit, hindi ka napipilitan. Kasi pag nire-required ka, hindi na bunga ng pag-ibig yun. Ano na yon? Conditional na yon, required na yon. Pinipilit ka na nun na parang gawin mo to para ka maligtas. Yun, siguro mabibitin na ako sa sunod kong punto. Hanggang doon na muna, Bro Rasha. Thank you. Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating first cross ng affirmative. 7 minutes ito bro. Your time starts now. Okay, unang tanong ko sa iyo, ginamit mo itong 1 John 5:13. Aware ka ba na itong believing in the name of the Son of God, yung believe dyan, pesteo, part of speech niya is verb. Tanggap mo ba yun? Yes or no? Yes po, kahit yung faith, tanggap ko siyang verb, pero iba siya doon pa kasi bro Ron sa pinasabi nating earning of salvation. Pag sinabing earning, parang may ginagawa ka para maligtas. Hindi yun maiko-consider na gawa. Parang pagbubukas lang yun ng palad na tinanggap mo yung regalo. Kumbaga parang pagtanggap lang. Next question. Okay, so ibig sabihin, ang believing is verb. Ang verb ay describe an action.
So tanggap mo na ang pagsampalataya mo ay ginagawa mo. Yes or no? Katulad ng dati kong yes, tanggap ko siyang action word. Katulad ng nauna kong sagot, yes, at tanggap ko siyang action word, pero hindi ko siya tinatanggap as earning work para makuha mo yung salvation. Next question. Okay, so next question. Sabi mo kanina, ang paksa ay straw man fallacy. So bakit ka sumang-ayon sa paksa? Wala po akong sinabi, correction, wala po akong sinabing instrument fallacy ang topic. Ang sinasabi ko lang po doon is kung susundan yung sinasabi kong premise, hindi naman mismo yung topic. Next question. Okay, so next question na lang. Since ang pinag-uusapan natin is yung state of being saved, hindi result ha. Kasi ang malinaw ang paksa yung naligtas na wala pang gawa. So meron ka bang talata o konteksto man lang na naghahayag na hindi naligtas ang tao sa pananampalatayang may ginawa? Meron, wala? Meron po sa Romans 4:5. Ang sabi doon, sapagkat kung naligtas sila dahil sa gawa, meron silang may pagmamalaki pero hindi sa Diyos. Next question. Okay, si Abraham yun yata. So ito, next question na lang. Ano ba ang yung konsepto ng faith alone mo? Ito ba yung naligtas sa estado na hindi pa nagbubunga? Yes or no? Hindi pa. Siyempre hindi pa kasi yung bunga, wala na yung kinalaman kung paano ka naligtas. After na yun eh. Kaya Okay. clarification, papaulit nga yung yes or no mo, hindi ko na-get yung yes or no. Sorry. Okay. So, akala ko kasi final na yung answer mo. Yes, kasi sabi mo. Ano ba ang konsepto ng faith alone mo? Ito ba yung naligtas ka sa estado na hindi pa nagbubunga? Yes or no? Yes. Ang Okay. ano ko doon is hindi ka pa nagbubunga kasi yung pagbunga after ng salvation yon. The moment na sumampalataya ka at natanggap mo si Kristo, salvation is done kasi si Kristo nga ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Next question. So, okay, next follow-up question related ito sa John 15 no, na sabi mo. Follow-up question ko. So, ang estado ng hindi pa nagbubunga ay tulad ng sanga na hindi inaalis sa puno? Yes or no? Yes, hindi ko tinututulan yung bunga eh. Ang sinasabi ko, walang kinalaman yun sa pagkaligtas o sa pagpapawalang sala. Kumbaga, after na yon, the moment na tinanggap mo si Kristo, dahil sa pagmamahal na sinasabi mo nga, if you love me, keep my commandments. Kaya ka sumusunod dahil mahal mo siya. Hindi mo siya sinusunod para matanggap siya. Nauna yung tinanggap mo muna siya. Next question. Okay, hindi tayo naalis sa paksa kasi ang state of being saved, yung faith nyo, premise ito yung faith nyo is may gap pa doon sa paggawa ninyo. Tanggapin nyo yan. So ito, next question. So ang estado ng hindi pa nagbubunga, sabi dito sa John 15 verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, aalisin ka muna niya, temporary para maligtas, sa kanya ibabalik upang magbunga dahil sa pagbubunga ay gawain ng ligtas. Tama ba ito? Tama yan bre, pero yung talata kasi wala siya sa state na sumasampalataya pa lang. Kumbaga ang sinasabi diyan may branch na eh. Pag sinabi kasi natin sumasampalataya, tumutubo pa lang siya, kumbaga sa butil, umuusbong pa lang yung butil. Pero yung description kasi diyan sa sa John 15 is mga sanga na. So malayo na siya dun sa starting of believing. Next question. Okay, next question. Ito, ano ba ang konsepto ng faith alone mo? Ito ba ay categorical ha? Pumili ka. Ito ba ay ligtas kahit hindi na magbunga o kailangan talaga magbunga upang manatiling ligtas? Categorical. Kahit wala pa ang bunga. Kahit wala pa ang Okay. bunga, ligtas na. So patunay na lang yung kasi kung namatay kang wala ka pa palang bunga, edi impyerno ka. Paano yung mga paralyzed na sumampalataya lang sa higaan at namatay pagkatapos? Dahil walang bunga, impyerno, mali. Kasi tinanggap nila si Kristo, ligtas yun kasi si Kristo na ang kaligtasan, hindi yung bunga mo. Next question. Okay, so hindi tayo na lalayo sa topic kasi
ang pinag-uusapan natin kung may gawa o wala yung taong nanampalatayang ligtas. So next question, premise. Ang faith alone ninyo ay faith without works. May mababasa kasi tayong faith without work is dead. May nababasa tayo ha. Ang tanong, tama bang sabihin na faith alone is dead? Yes or no? Tama po, tama yun. Sa context kasi yun ng tao, bro. For example, sa akin, pwede kong sabihin na patay ang pananampalataya mo kung hindi ko nakikita ang gawa. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito is justification sa harap ng Diyos. Ang Diyos, hindi niya kailangan makita ang bunga mo eh. Kasi kilala ka naman niya eh. Bago ka pa sumampalataya or pagkatapos mo sumampalataya, alam niya na kung totoo ang pananampalataya mo. So, iba ang context ng justification sa Diyos, iba sa tao. Next question. Okay. Sa John 15 verse 2, sabi dito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. So tanggap mo ito. Yes, tanggap ko yan, pero ang pinatutunayan okay. Is yung losing Time. salvation. Ay, sorry. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa ating rebuttal at shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Kay Emmanuel Domingo nandyan, Benji Popoy, M.A. Alfonso, shoutout sa iyo. At si Erwin de la Cruz. Dako tayo sa 10 minutes na rebuttal, Brother Ron. Your time starts now. Okay, so muli magandang gabi sa lahat, no. Ang ating paksa ay napakalinaw mga kapatid. So patutunayan ko na mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa. So nakasalalay ang naka-highlight talaga dito dun sa taong nananampalataya. Wala tayong pagtutol doon sa kondisyon ni Hesukristo, no? Kasi malinaw ang topic, wala pang gawa, naligtas na o may ginawa siya. Yun ang topic kasi. So, again, so yun yung gibain niya. Hindi niya pwedeng gamitin ang argumento na reward ay gawa daw. Hindi dapat ganoon kasi hindi naman pinag-uusapan dito kung ang gawa ay reward o cause of salvation na specifically pipili ba sa reward or hindi reward. Ang pinag-uusapan natin ito, saan naligtas ang tao? May ginawa sa pananampalataya, sa kanyang pananampalataya, may ginawa siya o wala siyang ginawa. Yun yung topic kasi. So, like I've said before kanina, ang pinag-uusapan natin ito, state of being saved. I think di na pwedeng gamitin yung result kasi hindi naman natin pinag-uusapan dito yung ginagawa ng ligtas o yung patutunayan ng gawain ng tunay na ligtas o dahilan ng naligtas ang tao. Kundi yung ano natin is ang pananampalataya ba ng tao nung naligtas siya, may ginawa ba siya o wala? Yun yung ano natin. So yung parang ang ano kasi yung finish of Christ, para kasi ang labas dito is hindi tayo na parang tawag nito, dinadagdagan natin ang finished works of Christ. Hindi naman pwedeng gamitin yun na panggigiba kasi hindi naman natin pinag-uusapan kung ang finished work of Christ dadagdagan o hindi. Kasi pareho tayong nananampalataya, pareho tayong naniniwala sa finished works of Christ. Ang ating pinag-uusapan, yung response mo ba sa salita ng Panginoon? Nung ginawa mo ba ito, na doon ka naligtas o nananampalataya kang wala pang ginawa? Yun ang pinag-uusapan natin. So tinanong kita, doon sa 1 John 5:13, believing in the name of the Son, God, naka-verb ito. Tapos, ang verb ay describes an action. So, follow-up question ako sa iyo, tanggap mo ba na ang pagsampalataya ay ginagawa mo? So, nagsabi ka ng yes. So, ibig sabihin nung
yung pagsampalataya mo, ginawa mo, naligtas ka. So, parang ano sa faith alone mo. So, tinanong pa kita, ano ba yung konsepto ng faith alone mo? Meron ko bang talata o konteksto naman lang na naghayag na hindi naligtas ang tao sa pananampalatayang may ginawa? So, sabi mo meron. So, ano kayang talata doon na nung pag-response niya sa salita ng Diyos, hindi siya naligtas? Kasi ako meron akong talata doon sa Acts 2. Kasi bago sila naidagdag sa church yung 3,000 kaluluwa. Kaluluwa ng pinag-uusapan natin na nagpabautismo yun Walang hindi sinabi doon na pagkatapos silang naidagdag sa church, saka sila binautismuhan. Walang ganun. So meron akong talata. Tapos tinanong kita, ano ba yung konsepto ng faith alone mo? Ito ba yung naligtas sa estado na hindi pa nagbubunga? Sabi mo, yes. Yan. Ito yung gusto kong marinig sa'yo bilang negative. Ang estado ng ang estado ng faith alone mo, hindi pa nagbubunga. Ibig sabihin, ligtas ka na hindi mo pa, hindi ka pa nagre-respond sa salita ng Diyos. So, nag-follow up question ako sa isang estado ng hindi pa nagbubunga ay tulad ng sanga na hindi inaalis sa puno. So, sabi mo yes. Kasi sabi dito sa John 15 verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nabubunga, inaalis niya Regardless ano nyo dyan. Inaalis niya talaga. Ibig bang sabihin, kung i-apply natin yung John 15 verse 2, para masabing ligtas ka, aalisin ka muna temporary? Aalisin ka muna niya temporary para maligtas, saka kanya ibabalik upang magbunga? Ganon ba ang ibig sabihin? Hindi. Hindi ganon ang ibig sabihin. Kung hindi ka nagbubunga, inaalis ka talaga niya. So, tapos, ang hindi nagbubunga at hindi pa nagbubunga ay the same state of not yet bearing fruit. So ang nagkaiba lang is yung timeline, kasi may gap kasi yung faith nyo doon sa gawa kasi hiwalay Kasi ligtas muna sa kagagawa. So there is a gap. Tapos, for your information, brother Jesse, hindi ako place faith plus works. Kasi pag sinabi nating faith plus, walang plus plus. Kasi yung faith tapos plus works, ang ano diyan is yung works diyan posible may kinalaman o walang kinalaman sa pananampalataya mo. Ang tindi ko, faith that works, hindi faith alone na walang gawa. So yung pagsampalataya mo sa Panginoon si Kristo, ginagawa mo talaga yan. So hindi yung tapos ka ng sumampalataya sa kakagagawa. So malinaw yung mga sagot mo dito. Tinanong pa kita, ano bang konsepto ng faith alone mo? Ito ba ay ligtas kahit hindi nagbubunga? O kailangan talaga magbunga? So, ang sabi mo talaga, ligtas kahit hindi nagbubunga. So, ibig sabihin, kahit hindi ka magbunga, patunay na ligtas ka talaga. So, yung mga utos ng Panginoong Diyos, katulad ng repentance, kasi ang repentance ginagawa ito Sabi dito sa Acts 17:30, datapwat pinag-uutos ng Diyos sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ginagawa yan. So, ibig bang sabihin, kahit hindi magbunga, ibig bang sabihin, kahit hindi mo sundin ang utos ng Panginoon Kristo, ligtas ka pa rin? Oh. Diba? Ang sabi ni Pablo, ang pagsisisi ay ginagawa. Acts 26 verse 20. Magsigawa ng magawang karapat-dapat sa pagsisisi. O apostol ng mga hentil yan. Ang Diyos nagsabi, ginagawa ang pagsisisi.
Tapos sabi pa ni Peter, Acts 3 verse 19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob. Oh, paano ka mga pagbalik loob kung hindi ka nagsisi? Kung hindi mo ginagawa? Correct ba? So, malinaw na yung kausap ko ay ligtas siya kahit hindi siya magbunga. Ligtas pa rin. Ligtas talaga siya kahit hindi na kailangan magbunga. Kasi categorical eh. Yun yung at least na puntuhan mo yung paksa. Kasi base sa paksa, saan na ligtas ang tao? Wala pang gawa o may ginawa. Sa'yo, hindi nagbunga, hindi na kailangan, hindi ligtas na kahit hindi na magbunga. Ibig pong sabihin, ligtas na kahit hindi mo na mahalin ng Diyos? Posible yun? Ganun ba? Posible ba yun? Kasi malinaw ang tindig mo, malinaw ang panggigiba mo. Hindi ang faith alone mo ay ligtas kahit hindi na kailangan magbunga. So, ano bang sabi ng John 15 verse 12? John 14 verse 15, John 14 verse 21 to 24. Ang tumutupad sa aking salita, patunay na umibig sa akin. Ibig bang sabihin, kahit hindi ka pa tumutupad sa salita niya, kahit hindi ka na tumupad sa salita niya, kahit hindi patunay hindi mo iniibig ang Diyos, ligtas pa rin? Ganun ba ang panggigiba mo sa paksang ito? Ligtas pa rin kahit hindi mo na iniibig ang Diyos kasi hindi ka na kailangan magbunga eh. Malinaw yung tindig mo. Okay, dako tayo sa second cross, Brother Jesse. Your time starts now, bro. 7 minutes. I waive my time, bro. Russia sa question and answer. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative, Brother Jesse. Your time starts now. Rebuttal. Okay, magandang gabi ulit sa inyo lahat mga kaibigan. Yung sinasabi niya sa akin kanina pa na panggigiba, hindi pa naman ako naggigiba eh. Wala pa naman, sabi ko, nilinaw ko pa nga na hindi pa ako naggigiba. Nagtatayo pa lang ako ng negative stand ko. Kaya ano yung mga sinasabi niya nagigiba. Nilinaw ko pa nga. So puntahan natin kasi affirmative siya, napakahalaga nung pagpapatunay niya. Kaya winib ko eh kasi wala naman sense yung mga sinasabi. Kanina, unang-una, ginamit niya yung sa pagpapatunay niya, hinati ko sa tatlo. Yung strong basis, saka yung logical explanation, saka yung irrelevant. Marami naman, may sense naman lahat ng sinabi niya eh. Wala naman siyang irrelevant na sinasabi. Marami naman siyang, kumbaga, magaganda naman yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya sa John 6:28 to 29, yung sinasabi niya doon, is parang sinasabi niya ito daw yung talata na may pananampalataya na hindi pa wala pang kinalaman sa gawa. Dito naman sa John 6:20-29, ginamit niya rin to. May ginamit din siya sa Acts 20:38. Ang problema lang nang tinatanong ko siya, ano yung hermeneutical guidelines mo para mauwi ka dun sa conclusion na mali yung faith alone at faith plus work? Ang sabi niya, wala. So, lahat ito, ang sinasabi niya lang dito lahat, nakabatay lang sa sarili niyang unawa. Kumbaga, ang labanan lang dito, kung ano yung nabasa niya sa Bible, yun na yun. Di ang lalabas dito, para sundan ko siya, di magbabasa na lang din ako ng talata. Doon na lang talata na lang namin na maglalaban. Yun lang ang sinasabi niya. Kumbaga, wala akong sasagutin sa kanya kasi wala siyang authority, wala siyang binigay na authority guidelines para sundan ko yung premise niya. Na yung lahat ng interpretation niya is logical, is necessary. Wala eh, unawa niya lang yun. Sasabihin ko lang, tama ang unawa ko, tapos ng usapan. Tapos yung sinasabi niya kanina, na ang pananampalataya daw ay gawa. Pag sinabi mo yan, na ang pananampalataya ay gawa, sumangayon ka na sa akin na faith alone. Bakit? Kasi hindi ko na pala kailangan gumawa, gawa na pala mismo yung pananampalataya, di faith alone na. Kaya anong pinagdadaldal mong dami-dami? Kapag sumangayon ka na ang pananampalataya, gawa na, faith alone na yan. Kasi gawa na nga eh. Wala nang kailangan gawin pa, gawa na rin pala, yung faith alone na yun. Faith na rin yung gawa na rin yung faith alone. Pumasok ba yun sa kukuti mo? Matagal ka ng debate. Debatista. Hindi ka aware dyan na pag sinabi mong works ang faith, di faith alone, works na rin yun.
O ba naman yan, tuturuan pa kita ng pang grade 1 ng policy o ano. Mali yung sabihin mo na faith ay works na din kasi lalabas dyan. Ano na yun, faith alone na, necessary yun sa stand ko. Tapos sasabihin mo kanina, hindi ka kasi may bautismo. O ngayon tuturuan na naman kita. Kapatid, ang bautismo, hindi naman ikaw, hindi yung may tuturing na gawa. Kasi hindi naman ikaw nagbautismo sa sarili mo. Hindi naman ikaw ang nagbuhos ng tubig sa ulo mo. Ibang tao ang nagbautismo sa iyo, hindi yung mamayan may tuturing na gawa mo. O di natuto ka. Hindi mo yun may tuturing na gawa. In fact, karamihan niya nagbabautismo sanggol pa, wala pang kinalaman yung bata. Kahit pa sabihin nating matanda, wala ka pa rin kinalaman, hindi naman ikaw ang bumuhos sa ulo mo eh. Hindi naman ikaw ang nagbautismo. So irrelevant yun. Sasabihin mong gawa mo yun, hindi yun kasama sa gawa mong bautismo. Sasabihin mo, naglakad naman ako papunta doon. Yun na yung ginawa mo. Earning na ba yun? Hindi, binigay lang sa'yo yun. Gift lang sa'yo ang bautismo. Si Kristo ang nagbigay nun. Inutos yun sa alagad na bautismuhan. So yung nagbabautismo sa'yo, ang gumagawa talaga, hindi ikaw. Not for your salvation, kundi siya ang tumutupad sa utos, hindi naman ikaw eh. So sabi niya pa kanina, ano pa yung mga relevant niya? Sa gagawin sa palataya, may ginagawa sila, may ginagawa daw ang alagad, which is irrelevant kasi hindi ko na kailangan kasi hindi naman ako tutol sa gawa eh. Sinasabi niya, hindi applicable ang faith alone dahil may ginagawa, irrelevant din. Ano pa ba yun? Yung sinasabi niya, doon sa pangalawa niyang instance, sabi niya, wala daw kinalaman yung kondisyon ni Kristo. Wala daw kinalaman yung, kumbaga, sinasabi ko, wala daw kinalaman yung ginagawa ni Kristo. May kinalaman. May kinalaman yung sinasabi ko kay Kristo. Kasi nga, doon sa stand ko, is pag tinanggap mo si Kristo, nauuna ang kaligtasan. Yun ang pinagkaiba natin eh. Sa akin, nauuna sa'yo, nagpapangalawa. Kaya mahalaga yung stand doon ni Kristo. Kasi yun yung pagitan ng pagkakaiba natin sa'yo, nagiging reward yung salvation. Ipinapakita ko lang doon na yun ang pinagkaiba sa amin. Consistent kami nag-gift. Consistent kami nag-gift kasi nauna, tinanggap mong walang kapalit, walang trabaho, walang bayad. Yun yung pinapakita ko doon sa pagtanggap kay Kristo. Sa inyo naman, ginagawa nyo, parang hindi mo pa natatanggap si Kristo. Kailangan mo pang gumawa ng napakarami bago mo matanggap. So ibig sabihin, dami mo pang gagawin, bago matanggap. Kasi pag natanggap mo na si Kristo, patay ka. Kasi natanggap mo na ang kaligtasan. Nawala ka pang ginagawa, si Kristo na mismo. Kasi the moment na tinanggap mo si Kristo, wala pang gawa, ligtas ka. Yun yung pinapakita ko doon sa punto na yun. Tapos sabi niya, hindi daw dapat gamitin ang resulta. Ano ibig sabihin niyo, anong hindi dapat gamitin ang resulta? Mahalaga yung gamitin, bro. Kasi ang pinapakita natin dito, pag sinasabi kasing resulta, tapos na ang pagpapawalang sala. Ini-emphasize na faith alone lang kasi tapos na. Kumbaga, sumampalataya ka, natanggap mo ang kaligtasan, kaya ka gumagawa. Ibig sabihin, tapos na yung kaligtasan, kaya ka gumagawa. Yun, mahalagang i-emphasize yun sa faith alone. Kasi pag sinabing faith alone, yung faith lang ang kailangan para ka mapawalang sala. At ano man yung gagawin mo after mapawalang sala, wala nang kinalaman yun doon. Tapos sinabi niya, hindi pwedeng gamitin panggiba, hindi pa naman nga ako gumigiba. Umagri daw ako na verb ang faith, isa pa yan. Kapag inagri ka bro, Ron, dapat matuto mo, tandaan mo to. Pag umagri ka na ang faith ay gawa, verb, talo ka na. Kasi sinasabi mo na nakompleto na pala ang faith. Nandoon na rin pala yung faith, yun na yun ang gawa. Di faith alone na. Yun na yun eh. Kumbaga kung sinasabi mo, ako din yun na din yun na din, di faith alone. Ano ba naman tayo? Simpleng logic, hindi pa mali yan. Saka isa pa, kinukontra mo ang Bible na yan. Faith not by works. Ang pinapalusot doon kanina nung nagkomento ay ano daw ikaya, law. Ay sige, debatihin natin yan sa susunod. Na yung sinasabi doon na works ay law. Tignan natin kung tatayo. Tapos sabi niya, mayroon daw siyang talata. Mayroon nga siyang talata, sinabi niya naman, pero hindi niya naman nabigyan ng hermeneutical stand kung paano niya nasabing necessary yun. Ano ba yung pagkakasunod-sunod? Paano niya nasabi? Tapos sabi niya, ligtas na daw kahit wala pang response. Ano
parang tinuturo ko daw na ligtas na kahit wala pang response. Eh, faith alone nga ako, yung faith ba hindi response? Paano mo sasabihin na tinuturo ko ng ligtas nang wala pang response? Eh, yung faith mismo pinaglalaban ko, response na yun. Ang faith na mismo ang pagtanggap. Yeah, irrelevant na naman. Buti nga hindi kita nilagyan dun sa irrelevant na, pero irrelevant pa rin yun eh. May kukonsider ko kasi sasabihin mong walang response na yung faith niya, response na eh. Tapos sabi niya doon sa John 15, eh may inaalis ka. Okay, assume natin kahit i-assume natin na may inaalis. Ang pinatutunayan lang nun, may inaalis. Hindi nung pinatutunayan na mali ang faith alone. Pinatutunayan pa nga nun ng faith alone. Bakit? Para may alis ka, dapat ligtas ka muna. Kasi kung hindi ka pa ligtas, wala naman naalisin sa'yo eh. So pinatutunayan nun ng faith alone, yung talata mo sinasabi mo may inaalis. The moment na nag-faith ka, ligtas ka na, kaya ka inalis. Eh kung hindi ka pa naman ligtas, ano nga alisin? Wala. Kaya nga, matagal ko nang sinasabi sa mga sabi, ay, tutol sila na ligtas ka, natutol din sila na sa usas. Eh, irrelevant, hindi mo pwedeng tutulan pareho yun kasi in order para maging totoo ang anti-usas, dapat totoo mo nang ligtas ka. Or else, anong iwawala mo? Para mo sinasabing nawawalan ka ng pera, wala ka naman pera. Paano ka mawawala ng pera kung wala? In order para masabi mong nawawalan ka ligtasan, ina-assume mo na ligtas yung kausap mo. Bakit? Eh, siyempre may nawala sa kanya. Ano yung nawala? Kaligtasan. Eh, diligtas muna siya. Ano ba naman? Simpleng logic eh. So, pinatutunayan niya John 15, nawawala. Hindi pinatutunayan na mali ang faith alone. Okay na, nag-gets mo, bro Ron. Tapos sabi niya kanina, ligtas na daw kahit hindi nagbubunga, which is irrelevant. So, yun lang bro Rasha. Wala namang kasensens yung mga sinasabi. Wala naman tinutungtungan na hermeneutical para sabihin na talagang tumayo yung affirmative. Siguro i-wave ko na bro Rasha. Time na din. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa second clause ng ating affirmative. Brother Ron, your time starts now. Okay, so susundan kita sa pahayag mo kani-kani lang, bago lang pala. Sabi mo, faith alone, sinasangayunan mo na ang faith alone ay automatic gawa. Kaya faith alone. Ibig sabihin na ligtas ka sa gawa alone, yes or no? No. Ang sinasabi ko doon bro Ron, kapag sinangayunan mong gawa ang faith, faith alone na yun kasi yung faith gawa na rin. Gawa na rin siya, pananampalataya na alone na siya. Hindi niya na kailangan ng gawa kasi siya mismo gawa na. Gets mo? Next question. Okay, so bago lang talaga sinabi mo ang faith ay gawa. So kailangan tanggap mo talaga na ang faith ay gawa. Hindi ko tanggap. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko, kung susundan ka ako kita, nagawa ang faith, eh pag magpapatunay ka ako, yung sa side ko. Kasi faith rin, gawa na rin. Di faith alone. Siya na rin yun eh. Gawa na rin siya, faith na rin siya. Kahit mag-isa siya, ligtas ako. Next question. Okay, so malinaw no? Sa premise ito, kasasabi mo kanina. Sabi mo, yung mga presentation ko, may sense at magaganda ang sinabi ko. So itong tanong ko sa iyo. Doon sa Acts 2:38-41, yung 3,000 souls, may ginawa sila dito upang maidagdag sa church. Nagpabautismo muna sila. Tanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, tanggap ko na may ginawa sila. Pero yun, ang sinasabi ko naman, yung ginawa nila, walang kinalaman yun. Kung paano sila napawalang sala. Sapagkat napawalang sala sila nung sumampalataya sila. Yun naman ang sinasabi ng Bible, we are justified through faith. Next question. Okay, so malinaw. At ibabangga ko yun sa unang tanong ko at sagot mo kanina sa first clause. Sabi mo dito kanina, ang konsepto ng faith alone mo, ito ba ay ligtas kahit hindi magbunga? So, dito sa Acts 2:38, balik tayo. Kung hindi nila ginawa yung repentance and baptism, ligtas pa rin, yes or no? Yes, kung namatay sila, na hindi nila yung nagawa, pero sinasabi ko nga na ang tunay na may pananampalataya, susunod ang gawa. Magbubunga, pero alam mo, namatay siyang wala pa naman yung gawa, hindi ba ligtas? Ligtas pa rin yun kasi napawalang sala na sila doon kung the moment na totoo na yung faith. Next question. Okay, so based on biblical passage doon sa Acts 2:38-41, kailangan may gagawin upang mapabilang sa spiritual church, yes or no? Para mapabilang, no.
Sa No, church. para bilang no. Pero para maging lingkod ni Kristo at maging bahagi ng gawain, kailangan talagang gumawa. Pero para mapawalang sala, no. Kasi pananampalataya lang nga ang pagpapawalang sala. Next question. Okay. So premise, malinaw 'yun ha kasi nag-ano ako ng Acts 2:38 to 41. So malinaw 'yung sagot mo. Sige, next question na tayo. Dito sa John 6 verse 28 to 29, nagtanong ang alagad, ano ang kinakailangan nilang gawin upang magawa ang gawa ng Diyos? May gagawin o walang gagawin? Categorical. May gagawin, siyempre, nabanggit Okay. naman eh. Pero hindi lahat ng pinapagawa at nabanggit ang eternal life ay may requirements na. Kasi sabi rin ni Kristo, kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, ipagbili mo ang lahat mong ari-arian. Ginagawa mo ba yun, Bro Ron? Pinagbili mo na ba lahat ng ari-arian mo? Next question. Next question, follow up lang ito. Malinaw naman, hindi natin pinag-uusapan itong kung premise ito o pinagbili o ganyan-ganyan. Ang ibig kong sabihin, yung si Tas na John 6 verse 28 to 29. Kanina, tinanong kita, nag-confirm ka na may gagawin. Yung gagawin ba nila, yun yung pagsampalataya mismo sa anak ng Diyos? Yes or no? Ay, no. No. Oy, no? Okay Kasama yun sa gagawin. Pero tinilinaw ko nga na agree ako yung faith is action siya. Pero not earning for salvation siya. Kasi kukontrahin niya mismo yung talata na true faith not by works. Ano ibig sabihin doon? So next question, Bro Ron. Okay, next question. Sa Acts 2:38, ang repentance and baptism ba gawa upang mapatawad ang kasalanan at matanggap ang Espiritu Santo? Yes or no? Pakiulit nga, Bro Ron, hindi ko lang man. Okay, dito base sa biblical na talata sa Acts 2:38, ang repentance and baptism ba gawa upang mapatawad ang kasalanan at matanggap ng Espiritu Santo? Yes or no? Hindi. Uy. Kasi pag sa amin kasi, Bro Ron, pag sinabing baptism, marami ang 7. So dapat mabasa mo muna sa akin na water baptism yan kasi may baptism of Christ, may Holy Spirit baptism. So dapat mabasa mo water baptism. Next question. Okay, so susundan lang kita. Yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, water baptism ba yun according to Acts 10:44 to 48? No, hindi yun water baptism. Kasi pag sinabing baptism kay Kristo, si Kristo yun. Baptism kay Okay. Kristo. Kasi pag baptism sa tubig, ano yun? Father, tatlo yun. Father, Son, and Holy Spirit yun pag baptism of water. Next question. Okay. Okay, next question. Okay na ako dyan. So, ngayon, base sa stand mo, tanggap mo na naligtas ka, hindi ka pa nagawang magsisi, yes or no? Hindi. Kasi sa amin yung faith, yun na pagsisisi na mismo yun eh. Kasi malinaw naman yung Romans 3:22. Pinawalang sala tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin yung pananampalataya, pagsisi na. Bakit ka papawalang sala sa pananampalataya kung hindi pa yun pagsisisi? Next question. Okay, next question. No yung answer mo. No? So, since hindi mo pa nagawang magsisi nung ikaw ay naligtas, tanggap mo ba na ikaw ay naligtas, hindi pa napatawad ang kasalanan mo base sa biblical na mga talata? Yes or no? Hindi ko tanggap kasi wala naman ako sinabing hindi pa ako nagsisi. Ang sinasabi ko, yung pananampalataya, pagsisisi na yun. Kasi bakit mo naman tatanggapin si Kristo? Tinatanggap mo si Kristo kasi inaamin mo makasalanan ka. Next question. Okay, next question. So doon sa Acts 17:30, sabi, datapwat pinag-uutos ng Diyos sa mga tao na magsisi. Sinusunod mo ba ito upang mapatawad ang kasalanan mo? Yes or no? Yes, wala naman yung problema, Bro Ron eh. Kasi may mga dalawang unang kasalanan eh. Kasalanang maantong sa parusa at kasalanang hindi ahantong sa parusa. Next question. Okay, next question. Ilang minuto na lang, Brother Rasha? Sige, okay na yan. Okay. Salamat. So, dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna si
Brother Jesse bilang negative. Your time starts now. So, kitang-kita nyo naman na enjoy naman yung debate, nakikita nyo naman Pero sa nakikita ko kasi, yung kabuuan review tayo, is bilang kasi sa akin, bilang affirmative, kailangan mapatunayan mo yung puntong pinatutunayan mo. Is necessary, saka may talata, may patunay, may proof, solid. Ang problema nga, yung lahat ng paliwanag mo is nakabatay lang siya sa self-interpretation at self-assumption. Kasi nung hinihingan kita ng hermeneutical, wala ka naman maibigay. Ano kasi yun, bro Ron, hindi naman sa minamaliit kita, pero basic yun sa mga katulad natin protestante. Hindi naman kasama yung Roman Catholic sa atin. Para mo masabi mong tama yung mo, kailangan magpakita ka na necessary yung interpretation mo, hindi lang binasa mo. Yung labas mo yan, para ka ng yung kabilang NCBR yan. Binasa mo lang, hindi ka naman nagpakita bakit necessary, bakit ko kailangan tanggapin, bakit ko kailangan paniwalaan yung paliwanag mo. Ang lumabas lang, yun ang nabasa mo. Ang problema, may salungat akong nabasa. So, ang nangyayari lang, nagiging katanungan lang sa tao, sino sa kanilang dalawa tama? Yun lang ang magiging katanungan sa tao. So, ibig sabihin, walang necessary component na guidelines para tanggapin natin na necessary yung argumento mo. In fact, kung mapapansin mo, lahat naman ng mga explanation mo, may sagot ako. Sinasagot ko siya batay sa sarili mong paliwanag lang. Pero kung nagbigay ka sana ng hermeneutical, at least mag-uusap tayo ng may guidelines. Kaya ngayon sana ang gusto kong yung makadebate, yung meron sa pinapakitang Kasi yung mga salita-salita, ganito, logical explanation, madali naman sundan yan Yung mga filosofiya, madaling sundan Yun lang ang ginagamit ko Kasi wala man ako nakikitang talagang maganda na sulit na patunay. Bakit mo sinasabi na alone dapat faith plus works? Ang naibibigay mo lang, may ganitong talata, may ganitong talata. May ganitong talata din ako. Ibig sabihin, all in all, wala talaga brong napapatunayan. Bagaman, may sense naman yung sinasabi mo kasi hindi naman siya illogical Yun lang ang ibig kong sabihin doon sa wala naman irrelevant. Ibig sabihin, wala naman illogical sa sinasabi mo. Kaso, hindi siya necessary to stand doon sa pinatutunayan mo kasi wala nang hermeneutical guidelines. Pag sinabing hermeneutical guidelines, ito yung necessary interpretation. Maraming scholar nagsabi nito, ito yung talagang sinasabi ng bagaman nag-quote ka kanina ng Greek. Kaso ang inaano mo lang doon is yung word Yung wording lang, kumbaga tinatama mo lang yung wording, pero hindi mo siya binibigyan ng diin. Bakit? Necessary yung interpretation. Necessary yung interpretation doon na kailangan may gawa at may pananampalataya para maligtas. In fact, naguguluhan nga ako kasi doon sa una mong latag, sinasabi ka na, ay dito kasi sa talatang ito, pananampalataya lang talaga ang kailangan doon sa sinasabi mo sa John 6:28-29. Diyan talaga, pananampalataya lang ang kailangan. Parang ina-agree mo na ako doon na merong point na pananampalataya lang ang kailangan. At mayroon kang sinasabi na bunga ang gawa. Sumusuporta yun sa petalon kung magiging aware ka lang. Kasi pag sinabi mong bunga, sumusunod na lang siya doon sa tapos ng pinawalang sala. Bunga na nga Pag sinabi kasi yung bunga na lang, tapos na yung ugat, tapos na yung puno. So all in all, naibalik ko naman yung paliwanag mo yung mga paliwanag mo. Pero yung solid na sinasabi na itayo mo ng matatag, na itayo mo, hindi. In fact, yung isa ko nga nilatag, hindi mo naman nagiba na bakit sapat na ang pananampalataya na matanggap si Kristo. Hindi mo yun, ang sinabi mo lang doon sa paliwanag mo, may tuko pa. Okay na, kasat ko, urara siya. Alaga ko yan, bro. Okay mga kapatid, so dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Ron, your time starts. Okay. Okay, so muli magandang gabi sa lahat, no? Kasi 5 minutes lang ito. Ang dami ko sanang sasabihin. Kasi conclusion no ito So 5 minutes. Total, nasabi ko naman yung resulta ng cross-examine ko sa kanya sa unang negative presentation niya. Dito na lang ako magfo-focus sa resulta ng cross sa rebuttal. No, tinanong ko siya, kasi 5 minutes na ito Tinanong ko siya doon sa Acts 2:38-41,
Yung 3,000 souls, may ginawa sila dito upang may dagdag sa church. Nagpabautismo muna sila, tanggap niya ba ito? Sabi niya, tanggap naman niya ito. Ang pinag-uusapan dito, Bro Jesse, 3,000 kaluluwa. So hindi talaga yan membro-membro ng church ha. Kaluluwa ang pinag-uusapan natin. May ginawa ba sila? Ang topic napakalinaw talaga. Hindi naman ako nalalayo sa topic. Iwan ko sa kanya kung hindi niya maintindihan. Patutunayan ko na mali ang pananampalatayang naligtas na wala pang gawa. Wala pang ginawa. Ito may ginawa sila bago sila naidagdag sa church. Tapos nag-follow up question ako. So based on this passage, kailangan may gagawin upang mapabilang sa church. Ang sabi naman niya, no. Ang linaw doon. Nagpabautismo sila. Nagsisi. May ginawa eh. Tapos sa'yo, no. Nasa sa'yo na yan. Kasi sabi mo, kanina pa, walang proper na hermeneutics. Ewan ko sa'yo, sa English, Tagalog pa lang na version ng Biblia eh. Alam mo agad kung ano ang isasagot mo dito. Ang linaw, sagot mo, no. Biblical ang pinag-uusapan natin ha, pero sagot niya, no. Kayo na bahala sa kanya. So dito sa John 6:28-29, nagtanong ang alagad, anong kailangan namin gawin upang magawa namin gawa ng Diyos? Sabi, ang tanong ko sa kanya, may gagawin o walang gawin? Sabi naman niya, may gagawin. Pero hindi daw requirements upang maligtas. Sabi dito, nagfollow up question ako, ano daw yung gagawin according to Jesus Christ? Ito ba yung sumampalataya sa kanya? Ang sabi naman niya, no. Ay, andun lang sa talata eh. Sorry to say, So, wala. Ganun talaga ang sagot niya. Then, ang Acts 2:30, ang repentance and baptism ba gawa upang mapatawad ng kasalanan at matanggap ang Espiritu Santo? Sabi niya man ano. Dahil ang ano niya is, tawag nito, hindi daw yan water baptism. Tinanong ko siya, yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, hindi ba yung water baptism? Hindi daw. Doon sa Acts 10 verse 43-48. Basahin natin mga kapatid. Dito natin sa 47 na Acts 10 verse 47. Mangyayari bang hadlangan ang sinuman ang tubig? May tubig oh. Upang wag mga bautismo itong nagsitanggap ng Espiritu Santo, gaya naman natin. At verse 48, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Related doon sa baptism, water baptism. Ang sabi mo, no, hindi yan water baptism. Kayo na bahala sa kanya mga kapatid. Ngayon, base sa stand mo, tinanong kita, tanggap mo na naligtas ka, hindi ka pa nagawang magsisi. Hindi daw. Kasi ang pagsisisi equals to faith alone. Yung sabi nga ng Acts 17:30, si Pablo pa, Acts 26:20, ginagawa, karapat-dapat sa magsigawa kayo ng gawang pagsisisi o karapat-dapat sa pagsisisi. Ginagawa yun eh. Then, sinusunod mo ba itong sinasabi ng Panginoon pinag-utos ng Diyos ng tao, lahat ng tao ay magsisisi? Ang sabi naman niya, hindi daw. So tapos kanina nagtanong ako sa kanya, itibig kasi sinusundan niya daw ako eh, faith alone daw yung equals gawa yung faith eh. Tapos nagtanong ko sa kanya kung ang faith ay gawa, naligtas ba siya sa gawa alone? Ang sabi naman niya no. Ngayon, ang faith naman daw ay equals to pagsisisi. Tatanungin ko sana kung repentance alone, na-save ka ba sa repentance alone? Ang linaw ng usapan natin dito, patutunayan ko na mali ang pananampalatayang naligtas na. Patutunayan ko na mali ha, mali. Kasi may talata akong ginagamit eh. Dapat ang pagpamamali mo dyan, patunayan mo din na hindi naligtas ang tao nung siya'y sumampalatay na hindi pa siya gumawa. Ako meron akong talata.
Okay, so salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between UPC and Born Again. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood mga kapatid at lahat ng nandito na nag-comments. Unahin natin si Brother Ron. Salamat bro. Okay, so muli magandang gabi sa lahat, no. Salamat sa inyong pakikinig at napakagandang pag-usap talaga. Maganda talaga ang usapan sa pag ganito ang topic or kumpara mo sa comment section, kasi sa comment section hindi mo ewan ko yung mga nagko-comment section kung ano man naman hahamonin mo, ayaw naman nila. Pero pasalamat din ako kay Brother Jesse sa paghamon niya sa akin. So at least na aware tayo at na i-reconcile natin yung panggigiba niya sa topic natin. Then unang-una, pasalamat ako sa Diyos sa ano na ito, sa oras na ito, no. So always na smooth talaga ang takbo ng usapan at sa ating pambansang moderator na si Brother Rasha. So ako yung nagpapasalamat din at sapagkat siya ay patas na nagmo-moderate sa atin, no. At marami pang taong naghahamon sa akin. So ano lang kayo dyan. So bukas si Pastor Alexander na naman. Tignan natin mga kapatid, no. So sa ngayon, yun lang muna, and God bless. Bro Jesse, pasalamat bro. Yes, bro. Unang-una salamat sa Panginoon na nangyari yung debate. Sana yung may natutunan yung mga nakikinig. Maraming salamat din sa lahat ng nakikinig at sa pagtitiyaga nyo. Pasensya na kayo kung masyado akong nagmamadali. May naipangako kasi akong oras na alas 9 eh. Kaya nga nag-wave na ako ng time. So, pero salamat pa rin sa pagtitiyaga nyo. At lalo kay Brother Ron, anytime ay umaharap sa debate. Lalo thank you kay Bro Rasha. At thank you, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Sa sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV. At kung gusto nyo magsuri sa UPC, you can follow Bro Ron at sa Born Again kay Brother Jesse mga kapatid. At also you can follow me, Rasha Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.